Sinasabing ang rabies ay hindi inborn. Nakukuha ito sa pag-transfer ng laway ng hayop na infected o sugat galing sa kagat ng hayop. Ayon sa World Health Organization, ang rabies ay pumapatay ng mahigit 55,000 na katao taon-taon. Once na magpakita na ng sintomas ng rabies ang isang tao ay may 7 araw na lang siya para mabuhay. Kabilang sa sintomas nito ay ang pag-ubo, pagkabalisa, panghihina, lagnat, pagbula ng bibig at hirap o takot sa pag-inom ng tubig. Meron namang vaccine para sa rabies, pero gumagana lang ito habang hindi pa umaabot sa utak ng tao or hayop ang virus. Gene Guys, ang kauna-unahang rabies survivor na naitala. Si Gene Guys ay pinanganak sa Fond du Lac, Wisconsin, United States. Habang lumalaki, masasabing normal naman siya katulad ng mga bata kung saan nakikipaglaro, nag-aaral at nagsisimba kasama ang kanyang pamilya tuwing araw ng linggo. Pero noong September 12, 2004, habang nagsisimba ay may nakita siyang paniki na lumilipad at paikot-ikot sa loob ng simbahan. Maya-maya pa ay nahulog ito malapit sa kanilang kinauupuan. Kaya dali-dali siyang lumapit para tingnan ang kalagayan ng paniki. Dahil sa likas ang pagiging mabait at mahilig ni Gina sa hayop, pinulot niya ito at lumabas siya ng simbahan para ito ay pakawalan. Ang problema bago niya ito mapakawalan ay kinagat siya sa kanyang left index finger o hintuturo. Nagkaroon ng maliit na hiwa ang kanyang balat, pinayuhan siya ng kanyang ina na hugasan ang kanyang kamay at agad naman niya itong sinunod. Matapos ang 3 linggo ay unti-unti nang nakakaranas si Gina ng sipon na may kasamang lagnat, pananakit ng ulo at labis na panghihina. Umiinom naman siya ng mga gamot pero mukhang di nagiging epektibo ang mga ito. At noong October 13, 2004, 1 buwan at 1 araw makalipas ang insidente ay labis-labis na ang kanyang panghihina at nagkaroon na rin siya ng double vision. At sa mga sumunod na araw ay nagkaroon siya ng labis na paglalaway, paghahalusinate, at takot sa tubig dahil sa sobrang sakit ng kanyang lalamunan kapag tinatry niyang uminom. Dito na-confirm ng mga magulang ni Gina na ang anak nila ay nakakaranas ng mga sintomas ng virus na kung tawagin ay rabies. Kaya noong October 18, 2004, ay dali-dali silang tumawag ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. Isinugod siya sa Children's Hospital of Wisconsin at kinuhanan siya ng kapirasong balat sa likod at doon na-confirm na positibo si Gina sa sakit na rabies. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang pagpapakita niya ng mga senyales na ang rabies ay umabot na sa utak. Ang ibig sabihin noon ay hindi nakakayanin ng anti-rabies vaccine ang may salba pa ang kanyang buhay. Pero ang doktor na si Willoughby, isang pediatric infectious disease ng naturang ospital ay nagsagawa ng meeting kasama ang iba pang mga doktor at nurses. Ayon sa kanya, hindi pinapatay ng rabies ang mga neurons sa utak ng tao at hindi rin nagiging sanhi ng pamamaga ang rabies sa utak ng tao. Ayon sa kanya, ang rabies at nagkukos ng excitotoxicity o ang pag-overstimulate ng utak na nagiging sanhi ng automatic na pagkamatay ng bawat neuron cells sa utak ng tao. Ang naisip nilang plano ay tinawag nilang Milwaukee Protocol kung saan bibigyan nila ang katawan ng pasyente na magkaroon ng kakayahan para gamutin ang sarili nitong sakit sa pamamagitan ng induced coma o sa pilitang pagbibigay ng gamot hindi gumagamit ng anti-rabies vaccine. Ang problema nilang ay ang walang kasiguruhan kung maari pang gumaling ang pasyente dahil wala pang nagawang pag-aaral tungkol dito at ito ay pawang teorya pa lamang. Pero agad namang pumayag ang mga magulang ni Gina about sa teorya ng doktor dahil alam nilang hindi nagagana ang anti-rabies vaccine. Noong araw ding yun, tinurukan ng doktor ang noon ay nag-aagaw buhay ng si Gina ng concoction ng ketamine, isang gamot na gumagana na anesthesia, midazolam, gamot na tumutulong sa ketamine para mabawasan ang hallucination at para mag-induce ng state of coma. Binigyan rin siya ng 2 antiviral vaccine na tinatawag na Ribavirin at Amantadine. Ginawa ito ng doktor sa loob ng 6 na araw. At matapos nga ang 6 na araw ay chinek ng doktor ang utak ni Gina sa pamamagitan ng brain scan, nakita nilang nakagawa ang immune system ni Gina ng antibodies laban sa virus, makalipas ang mahigit 2 linggo at itinigil na rin ang pagbibigay sa kanya ng mga gamot. Laki pasasalamat ng magulang ni Gina na sa hanggang huli ay hindi sila sumuko at sinubukan nila ang noon ay teorya pa lang na kung tawagin ay Milwaukee Protocol.
Naging matagumpay ang procedure na ginawa kay Gina, pero naging mabagal siya sa pagsasalita kumpara sa time na hindi pa siya nahawahan ng rabies. Unti-unti niya ulit pinag-aralan kung paano magsalita ng tuwid at mabilis, tumayo, maglakad, at iba pa. Umabot ng 76 days bago siya tuluyang nakalabas ng ospital. At dahil sa naging success ng Milwaukee Protocol, nagkaroon na rin ng ilang pag-aaral about dito. Sa ilang pag-aaral, sa 41 pasyente, 6 lang ang nag-survive. Medyo maliit lang ang survival rate kung tutuusin pero patuloy ang pag-aaral tungkol dito. Sa isa pang pag-aaral sa pero ni Dr. Amy Gilbert of the US Centers of Disease Control and Prevention, out of 63 people evaluated, 7 lamang ang naging matagumpay na nakaligtas sa paggawa ng katawan ng sariling antibodies laban sa kagat ng mga vampire bats na infected ng rabies. Suma total ay nasa 18 pa lang ang naging survivor ng rabies. At isa na nga dito si Gina. Sa kasalukuyan, siya ay kasal na, mayroon ng 3 anak at naninirahan peron sa Wisconsin. Nagustuhan nyo ba ang istorya? Kung nagustuhan nyo ay can I get a like at subscribe na sa aking channel para di ka mahuli sa mga susunod kong post na may kinalaman sa historya at iba pa. Maraming salamat sa panunood.